Yan, magandang araw po mga boss. Sa lahat po ng mga nanonood, magandang araw po sa inyo. So, ayong araw po ay meron po akong i-share sa inyo. Tungkol po ito sa paggawa ng kulom. Kulom ng poste, kulom ng mga beams, tie beams. So, yun po ang i-share ko sa inyo. Kung gaano kalaki yung poste na akma sa gagawing building o bahay. So, yung paggawa po ng mga stirrups o lateral ties para sa mga poste. Yung ganito guys. So, ituturo ko sa inyo kung gaano kahaba yung kakatingin ninyo na bakal para gawing ganito. Para sa ganun kalaki na poste. At saka pati yung sa mga stirrups, yung ganito. Stirrups po ang tawag nito sa mga beams. So, yan, ituturo ko po sa inyo, share ko po sa inyo kung paano ito gagawin at kung gaano kalaki yung gagawin niyo na beam tsaka yung haba na puputulin ninyo na bakal para gawin ganito. So yan po ay i-share ko po sa inyo kung paano gagawin yan ngayong araw po mga boss. At saka nga pala i-share ko din sa inyo kung paano yung paraan para mapadali yung hukay para sa pundasyon. Mano-mano yung paghuhukay natin. So lahat naman ng building, lahat ng mga bahay ay dumaan sa paghuhukay kasi para sa pundasyon. So ituturo ko sa inyo kung merong paraan kung paano mapadali yung paghuhukay. Kahit halimbawa sa trabaho namin dito, dalawa lang kami. So syempre dalawa lang kami kaya kailangan meron tayong paraan kung paano gagawin. Kaya yun i-share ko din sa inyo. Uy, sa mga kapwa ko trabahador dyan, sa mga bibigat na trabaho, wag niyong kalimutang uminom ng maraming tubig kasi syempre pawisan tayo sa buong araw kaya kailangan talaga natin ng maraming tubig. So yun po mga boss, ituturo ko na po sa inyo. So yun po mga boss, since 2-story itong gagawin natin, so gagamit tayo ng 16mm na bakal para sa poste at saka 10mm na bakal para sa mga lateral ties niya o kalimitan tawag dito sa karamihan stirrups pa rin So yun, gagawa tayo ng poste na 16 by 16 inches kwadrado yung finish niya. So ang gagawin natin is ima-minus lang natin yan para sa yung 16 by 16 inches na kwadrado. Minusan natin yan ng tigwa 1 inch each side para magiging 14 inches na lang. Yun yung preparations para sa palitada natin. So 14 by 14 inches yung laki ng beam na gagawin natin, kwadrado. So ang tanong niyan ngayon, gaano kalaki yung gagawin nating lateral ties? So yun, minus pa rin tayo. So since 14 by 14 inches yung kwadrado yung gagawin nating poste, so minus lang tayo ng tag 1 inch each side. So itong gagawin nating lateral ties is 12 by 12 inches kwadrado. So ngayon, ang tanong na naman, gaano kahaba yung kakatingin nating bakal para makuha natin ang 12 by 12 inches na laki ng lateral ties natin o stirrup. So yun po guys, madali lang po yun gawin. Pa-plus lang nyo po yung bawat side niya. So ito 12 plus 12 is 24 plus kabilang side is 24, so 48 inches. Plus lagyan nyo rin ng allowance na titig 2 inches sa dulo. So para maganito nyo, mabend nyo ng ganito para solid. So magiging 48 plus 4 is 52 inches yung cutting, yung haba ng kakatingin nyo na bakal at inimim para gawin ganito. So nakuha na mga boss. Plus 4 lang. Plus nyo lang to. So madali lang gawin. So yun po mga boss, ipapakita ko na po sa inyo kung paano yung gawin. Yun po mga boss, yan magkakating na po tayo. Ang kakatingin natin is yung 52 inches na haba ng bakal natin para makuha natin yung lateral ties na 12 by 12. So ito na po. So yan, nakating natin boss, mga boss. So ito, sample lang muna ito. So yan, papakita ko na po sa inyo kung paano to gawin. So dapat meron kayo nito. Ang tawag nito sa amin, Bisaya is, ang tawag nito sa amin sa Bisaya is bindiran. Bindiran. So ito, dapat meron kayo nito. So naka-prepare na po ito sa sukat natin at 12 by 12 inches. So ganito lang mga boss, dapat meron kayong tubo na ganito
ito yung gagawin ninyo na pang bend. So ito, ipapasok nyo lang dito. Papasok, lapitan mo, kamera. Yan, ganyan. Tapos ibibin mo lang ng ganyan. Ay! Nasira! Ayusin ko muna. Cut. Yun po mga boss. Ito kasing bindira na to, dati pa to ginawa. Hindi ko pa naayos yung ano. Kaya bumagsak. Pero ayusin muna natin na. Ayun lang naman to eh. Ay. Siyempre yan. Mga pako ngayon, sumasayaw eh. Ay. Mga boss, basic lang sa akin to. Huwag kayong mag-alala. Madali lang yan. Ano to? Kahoy lang to. Tao ako, ano? Diba? Yung pako, hindi ako yung may kasalanan. Yung pako, oh, tingnan niyo yung pako. Yan yung misala mga boss. Tapos na. Saan ba yun? Ito. So ito na. Papatuloy na natin. Pagpatuloy na natin mga boss. So, yan lang. Bibind lang natin ng ganyan. Yes. Kasi itong bindira natin, sukat na to sa 12x12 na gagawin natin. Lateral ties. Yan. Papasok nyo lang dito. Yan. Unahin nyo yung dulo. Yun. Katapos ng dulo, baliktarin nyo, doon naman to sa kabila. Yan, ganyan. Tapos, yan. Ano lang, ganyan. Tansyahin nyo na magiging 90 degree na yung bend niya dito. Para kwadrado talaga yung gagawin natin lateral ties. Tansyahan lang po ito. Yan. Dito naman, ikot mo lang ng ganyan. Op. Yan. 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 So, yan. Ganyan lang mga boss. Nakuha na natin ang 12x12 kwadrado na lateral ties. Kaya din ito sinadya kung gawa ng ganito, yung papasok yung allowance natin para sulit kakainin to ng halo dito sa loob. Kaya solid na solid mga boss. So ganito lang ang paggawa ng lateral base. What? Lateral ties. Pati nabubulol pa ako mga boss. Ganyan talaga pag Bisaya, pasensya na. At saka yung mga stirrups din sa beam, yung mga rectangle. So ganito din yung technique, ganito rin yung paggawa. So 'di ba, easy lang mga boss. So yun po. A few moments later. So yun mga boss, sa paggawa ng mga kulom, so kailangan talaga natin ng tie wire para pantali. So meron din tayong paraan dito para mabilis nating makating yung tie wire. So iba nito kasi natatagalan kasi ginaganon pa nila sa kanila binibend. So sa ganito lang yan, meron akong paraan na para mas madali na i-share sa inyo mga boss. Ganyan lang oh. Ganyanin mo sa tie wire tapos cutting. Diretso cutting ganyan. Tapos ganyan na naman. So diretso na yan. So madali lang siya. So ganyan lang yung isang paraan para sa pag-cutting ng tie wire. Bend tapos putol. Bend tapos putol. Bend tapos putol. So tansyahin mo rin yung haba nung tie wire na puputulin mo. So ganyan lang. Bend, putol. Bend, putol. Bend, putol. So napakadali lang po, di ba? Kaysa sa yung kakatingin mo ganon straight tapos sa kapag ganyan matagal. So mayroong mas madaling paraan. Bend. Yan. Bend, putol. Ganyan lang.
So ganyan lang po yung paraan para sa madali ang pagcutting ng tie wire mga boss. So yun po mga boss, ito na po yung poste natin. So ito yung lapit mo. Ito yung 16mm na bakal natin para sa poste. Ito yung lateral ties natin na 10mm. So ito. So ang paglalagay niyan, ito yung sa ilalim natin. Lalagyan natin ng allowance ng mga 40 cm. Ibebend natin yan ng ganyan para ito yung itatali natin doon sa matting natin. Yung parilya natin sa ilalim ng hukay natin. So ganito kalayo. Ito mga boss ay base lang po ito sa experience ko kasi medyo marami-rami na rin akong experience na mga building na mga sa trabaho. So ito, i-share ko lang din sa inyo. Sa paglagay ng mga lateral ties, dapat sa pinakababa niyan, ito yung pinaka ilalim. So clearance niyan is 2 inches. 2 inches. So malapit lang siya. Huwag din nating lapitan ng masyado para yung mga gravel natin, yung mga graba makakadaan dito sa mga butas na to na 2 inches. Hanggang sa magiging 4 inches. So mula dito, lagay ka kahit mga apat na tig 2 inches, tapos dito 4 inches. Habang pataas to eh. So hanggang dito mga 6 inches. Yan, 6 inches. Dito nasa mga 8 inches. Hanggang doon na yan sa pinakataas. Mag 8 inches ka na. So ito yung pinaka-importante, ito yung sa ilalim. This is 2 inches lang yung clearance niya. So ito tatalian na natin. So magtatali na tayo mga boss gamit itong steel hook. Baka lang din to na inasimbol natin, so steel hook. So tatali na natin. Ganito lang yung pagtali ng mga boss, oh. Madali lang din. So yan. So pasok ng ganyan, bilang mo sa steel hook, tapos ikot. Yan. Ganyan lang. Tapos tali ulit itong isa. So maraming talian to mga boss. Yan, ganyan. So ganyan lang po. Ganyan lang po kadali mga boss. So lahat ito naka-prepare na to. So ang gagawin natin ngayon is tatalian natin lahat ng ito. So magtatali na tayo para maging solid. Pagkatapos ang talian ito banda dito, baliktarin natin to para lagyan na naman natin ng another dalawang 16mm yung dito banda sa baba para mabuo na natin yung kulom natin. So yun pa mga boss, mamaya naman po. A few inches later. Oo nga pala mga boss, isang tip para mas matibay talaga ang gagawin yung kulom is ganito. Ito yung ending cutting nung ano natin, nung lateral ties natin. So wag niyo ihana yan sa isang area lamang. Halimbawa ganyan, wag. Dapat ito nakaganit dito yung ending, tapos doon na naman sa kabila, yan nasa taas. Wag niyo ihanay sa isang hilira lamang. Dapat ano yan, alternate. Ito, tapos dito na naman. Yan, yung cutting. Tapos doon na naman. Tapos dito na naman. Para mas matibay yung kapit nung ano natin, nung lateral ties. Pati na rin sa pagtatali natin ng tie wire. Dapat hindi nakaganon lang lahat, no, kaharap doon. Dapat hindi. Dapat baliktarin. Ang iba kasi nito butterfly yung paggagawa eh. Yung pagtali, pero sa akin hindi na. Ganito nang ginawa ko para mas sulit talaga. Ito doon nakaharap. So yung pangalawang tali mo doon naman nakaharap. Pangatlong tali is doon nakaharap. Yung pangapat is doon naman. So baliktaran yung pagtali, wag yung nakahanay lamang sa isang naka-arrange na ganon. So dapat baliktaran yung pagkatali para mas matibay yung kulom natin. So ito para medyo makatipid-tipid naman, yung gitna nito is extra, yung sa tinatawag nating extra is ginawa na lang natin na 12mm. So 8 bakal po ito lahat tong poste natin, 4 na 16mm at saka 4 na 12mm yung dito sa mga gitna niya. So ganito rin yung gawin ko sa kabila, pati yung sa gilid at saka sa kabilang gilid. So yun po mga boss. So ito na po yung kulom natin mga boss. So 12 by 12 po itong kulom natin, 12 by 12 inches. So ito na po siya, ganito po yung itsura niya. So matibay na matibay po talaga yan. 8 bakal po ito, 16, 12. So nasa gitna yung mga 12mm, 16mm yung nasa ano. So ito yung clearance, ito yung ibebend natin na ganyan, ibebend natin nung pagganyan lahat para ito yung kakapit doon sa gagawin nating parilya o yung matting. So yan. So ito na po mga boss. So yun yung pangalawang na-assemble ko ngayong araw. So ito.
So, yun po mga boss, natapos din ng isang araw nating bakbakan doon sa kulom natin. So, nga pala, yung tungkol doon sa paghuhukay, yung tungkol sa hukay, next vlog ko na lang kasi masyadong mahaba na itong video ko. At saka yung tungkol sa parilya, yung steel matting, at saka yung tungkol sa mga beams. So, sa next vlog ko na lang po. So, ngayon, puputulin ko na po ito kasi masyado na pong mahaba yung video ko. Yun po mga boss. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Tsaka sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. So maraming salamat. Sana huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa munting channel ko po. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam po.